Good day everyone, Coach Shooter here. So today, i-analyze natin ang best game ng isa naming student na si Roda. So guys, today ang birthday ni Roda, kaya bibigyan natin siya ng magandang analysis sa laro niya against a higher rated player. So Roda, happy birthday! 12 years old ka na. Sana magtuloy-tuloy pa ang pag-i-improve mo sa chess at train hard para lalo ka pang mag-improve at sana mag-champion ka sa palarong pambansa. So guys, start na natin ang analysis. So dito guys, si Roda ay black and ang kalaban niya ay tumira ng D4. Roda plays D5, Bishop F4, London. Ang response na ginawa dito ni Roda ay symmetrical. Bishop F5. E3, Knight F6, F3. So ang plan ng F3 to play G4, H4, H5. Okay? Nag-E6. So, tinuloy na ng white yung plano niya na mag-G4. Bishop G6, H4. Dito, kailangan pigilan ng black yung H5. It's either mag-H6 lang or yung response ni Roda, which is H5. Para meron siyang threat kahit papano sa G4. But it's protected by the pawn and the queen. So, pinrovoke niya lang na mag-G5 yung white. So, para fix na yung pawn structure sa king side. Knight FD7. Kasi pag sa Knight G8, medyo passive na yun, guys. Dito naman sa Knight FD7, may mga plano yan eh. So, first, baka makapag C5 and Knight C6, Queen B6. So, yun. Or, pag yung Knight is nasa C6 na, pwedeng mag E5. So, dito, guys, nag-Bishop D3, developing a move, and exchanging the bishop. Takes, and then pawn takes. Dito guys, makikita nyo na nag-pawn takes, nagpa-double pawn ng kusa. Pero ang plano niyan is to play Queen B3 and attack the B7. Kasi itong bishop na to, nakatingin din sa C7. Tinetreat din yan eh. So dito, nag-prophylactic move na agad si Roda kahit hindi pa tumitira yung Queen sa B3, nag-Knight B6. So, Knight B6, Knight C3, developing a move, and later baka makatalon sa B5 and attack the C7. So, pinigilan niya ni Roda, nag-A6 siya. Rook C1, dinedevelop sa half-open file, sa C file, then Knight C6. Tinakpan na agad ni Roda while developing the knight. So, maganda tong tirang Knight C6, guys. And later, baka may E5 yan after Bishop D6. Dito nag-A3 yung white, which I think hindi naman necessary, pero pinigilan niya lang siguro yung bishop. Pero para sa akin, yung bishop talaga ni Roda, pupunta yan sa D6 eh. So, nag-bishop D6 na and nag-knight GE2. So, kung mapapansin nyo guys, sa position, solid yung white at hindi pa siya nagka-castle. Inaantay lang niya kung magka-castling ba sa king side si Roda para ma-attack niya na ng G6 and then king F2 and then mga queen B3 or B4 kung sa queen side naman magka-castle. Nag-queen D7 si Roda. So, nararamdaman dito ni Roda na baka atakin siya sa king side, kaya balak niya dito siya mag-castling sa queen side. Okay? So, queen D2, nag-aantayan lang kung sino magka-casting, kung magka-casting na ba yung white, and nauna na si Roda. Okay? Kasi sabi ko kay Roda, bago siya umatake or kumounter, dapat safe muna yung king niya. O kaya nakapag-castling na. So, dito guys, may mga atake naman yung white, pero makikita nyo mamaya kung paano ika-counterplay ni Roda yon. So, B4, inaccuracy daw, pero sa human eye, parang normal naman yun eh. Kasi gusto mag B5, di ba? So, dito guys, nag-bishop takes F4. Magandang tira yan. So, dito sa evaluation ng engine, 0.8 na, negative 0.8, medyo lumalamang na or nagagawa na ng block yung mga gusto niyang gawin sa position. So, dito, pag nag-knight takes F4, magagawa ni Roda yung break sa center, which is E5. Para pagkakain, merong mga knight takes F3. So, ang ginawa ng white dito, sinolid niya yung center kasi yung king niya nasa center pa naman. Ang balak dito ng white is to attack on the queen side. Kaya kahit hindi na siya mag-castle, siguro king F2,
ma-atake niya yung i-all in niya dito sa queen side ni Roda. Pero hindi niya nakita na pwede mag knight e7 si Roda, which prevents the b5 and yung knight makakapunta sa knight f5, a4, and then knight takes a4. So, kinain na. Dito, ang feeling ko, pinakain talaga yan ng white. Kasi yung kalaban, malakas rin naman eh, 2184. By the way guys, online to, lichess, rapid. So, binibigay niya yan para ma-open yung queen side. So, nag-queen a2 para mayroong mga pressure. Kung makapag b5, yung mga checkmate idea sa queen a8. Okay? So, knight takes c3 and knight takes c3. Dito guys, medyo ako nga kung ako maglalaro dito sa black, magki-king b8 na ako agad eh. Kaso baka mag b5 pa rin and then i-stack yung rook tsaka queen sa a5. Baka ma-checkmate pa. So, dito si Roda, ano lang siya, kalmado lang siya eh. Alam niyang paano counterin yung plano ng white dito. So, knight f5, threatening the pawn on d4 using the knight, b5. So, dito guys, talagang gusto na ipa-open. Pag kinain, which is blunder, may mate in 1. Okay? So, dito, nag-queen d6 si Roda. Threatening the pawn on f4 para may mga threat sa rook. And also defending the pawn on a6. Takes sa a6. And then queen takes. Ngayon, dito guys, gusto ni Roda ma-exchange na yung mga pieces. Kasi pag nag-endgame to, lalamang na yung black. Kasi yung pawn structure ng white ay medyo damage na talaga. As in, isolated, tapos double pawn pa, and yung rook hindi pa connected, yung king nasa center pa. Kaya ang gusto ng black, ma-endgame na. Pero ayaw ng white syempre, umiwas. Queen b1 para mapanatili pa rin yung atake sa queen side. Then, rook d6. Actually, pwede na nga kainin ni Roda yung nasa d4. Pero, mahilig kasi yan si Roda na ano eh, mga defend muna talaga yung solid, and yung knight kasi dito okay naman siya eh. So, dagdag ng another defender or pang-counter. Mamaya makikita niyo yan. Ka-counter tong rook. Maganda yung tira ni Roda dyan. Kaya ito yung napili naming best game. Rook h2. Magaling rin yung kalaban ha. Kasi dadagdagan ng attacker yung sa queen side. Then, knight takes d4. Parang wala lang. Pinagbibigyan niya yung white maka-rook a2. Kasi meron siyang malalim na plan dyan, guys. Ito na. So, pagka knight takes d4, rook a2, merong rook b6. Para sa akin, good move to, guys. Ano yan? Pang-counter yan, guys. Kasi, once na kinain to ng white, takes, check, king d7. Mapapwersa yung white na ma-endgame. So, pag na-endgame na, guys, alam niyo naman na lamang na dito yung black kasi mas healthy yung pawn structure niya. So, dito, hindi yan ginawa ng white. Ang ginawa niya, nag-knight b5. Mistake. So, akala ng white, kakain si Roda ng queen takes para makapasok yung rook. Makakain dito, di ba guys? Maka-quality up pa kung sakali. Pero dito, ang ginawa ni Roda, rook takes lang. Para, pag kinain yung queen niya, kain pa rin yung queen ng kalaban. Then dito, nag-queen a1, attacking the knight, and then attacking the queen with the rook. Kaya dito, ang ginawa ni Roda, ginive up niya na guys, yung rook sa h8. And para sa akin, actually, yung rook sa h8, h8, rook sa h8, wala pa naman yan eh. So, kahit ibigay mo yan, okay lang. Then, ang ginawa dito ni Roda is queen b6. Defending the knight, and later, may mga threats yan dito, guys. Malalim yung gagawin ni Roda dyan na sacrifice. Rook a8 check, king d7, kinain na. So, dito, guys, quality up ang white. Pero meron ditong uh, good move na ginawa ang black. Check. So, napwersa na, mag-move yung king. Isa pang good move. Check. So, pag kinain, syempre, queen takes. Tapos pag kinain yung knight, libre yung rook. So, queen versus rook, lamang na yung queen. So, dito, kinain. Pero yun na pala yung last mistake niya, guys. Kasi dito, one move checkmate na yung ginawa ni Roda. Queen f2 checkmate. So, ayun.
Napaka-simple lang ng ginawa niya. Ah, kalmado lang si Roda kahit na pinipressure na siya sa queen side. Dinevelop niya lang yung mga pieces niya and kinounter niya lang yung atake ng kalaban. Yung premature attack na ginawa ng white sa queen side. So yun, congrats kay Roda for having this game. Very good yung ginawa niya dito kasi 30 moves lang, tinalo niya yung 2,184 sa liches. So, Roda, tuloy-tuloy lang ang improvement. Training ka lang ng training para makapasok ka sa palarong pambansa. So, yun lang guys ang analysis natin today. And see you on our next video. Mag-a-analyze pa tayo ng iba pang best game ng iba pa naming student. Marami pang best game guys. So, see you guys. Bye-bye.